Kung nakaupo na kayo sa stock na 450 SR, parang halos same sila. Pati yung rear pati yung rear set halos parehas. Oh, yep. This is the new 500 SR Voom. Ito yung screen niya. Para siyang sa 450 MT. Kung nakita niyo na yung screen ng 450 MT, halos same naman sila. Naiba lang, meron tong TPMS sensor sa gulong. Though ito, Chinese pa yung nakalagay kasi ano pa siya. Demo unit lang to. Dito yung for sale dito. Pinadala lang to para may demo unit, kaya Chinese pa yan. Then, yung modes. Yan. Pag nakakonect yung phone nyo, may makikita dyan sa screen. And yeah, yun na naman. So, nakapila pa tayo dito. Medyo mahirap hanapin neutral nya. Okay, mahanap ko rin yan. Yun. Tagal ko hinahanap nun ah. So, andito siya ngayon sa makina. Moto show sa Pasig. And yeah, test ride natin. So ito yun. Ito na yung Voom. So far, parang ano to, siguro dahil na break in na to. Kasi as of now, ilan ba ano na to, 208 km. Ay hindi pa siya nabe-break in. 208 kilometers pa lang siya. So di pa siya nabe-break in. Pero alam ko na dala na to ng Marilaki. Ito yung nakita nyo yung pinicturean sa Marilaki. Laki ng slack ng throttle. Ganda ng preno. Gusto ko yung preno niya. Gusto ko yung preno niya ito. How about yung likod? Ay, yung likod do nga medyo parang SR. Medyo malalim yung preno sa likod. May bite naman siya, as you can see, ano. May bite naman, pero nalalaliman ako sa preno niya. Pero ang ganda ng preno sa harap. So, special thank you sa CF Moto. Ayan, CF Moto. Kasi, onti lang pinapatest ride nila nito ngayon. And, thankfully, nasama tayo sa nakaka-test ride nitong Voom. Ayun, thank you. Shoutout sa CF Moto Philippines. Motostrada, syempre, ang nagdala ng CF Moto dito. Yung geometry niya, kung nakaupo na kayo sa stock na 450 SR, parang halos same sila. Pati yung rear set halos parehas. Ayun lang. Buti walang nasira. Thankfully walang nasira. Lakas ng preno. Touchy yung preno niya. Ayun, dali na. Nasanay na ako sa neutral niya. Yung SR kasi may ano, pag nag-neutral ka, parang ano, may yung click niya, isang buo. Ito parang literal na half click lang. Hindi ko alam kung magigets niya, pero pag na-try ni SR, buo yung feeling ng pa-neutral niya. Ito literal na kalahati lang. Not sure kung bakit. Uy, si Preso. So while we're waiting, ito yung Voom. Ito yung black and gold variant niya. Ayan, may CF Moto logo dito. Though ako, personal opinion ko, ewan ko, feeling ko hindi matutuwa iba, pero mas gusto ko yung teal kesa dito sa white.
Parang mas ano, mas pop lang kasi kulay ng teal kaysa dito sa wet. So, okay din naman siya. Ano lang, personal ano lang naman. Personal opinion ko lang naman. Ah, adjustable nga pala yung suspension nito. Compression siya ano, tension. Hindi ko alam kung tension siya. Basta nakalagay tension. So feeling ko tension. Not sure. Pero adjustable suspension siya. Ang alam ko hindi siya fully adjustable. Semi-adjustable lang siya. Kasi alam ko yung fully parang 675 yung may nakaangat dito ang dalawa. So I'm not so sure. Pero ito stock na tong damper. Ayan o. Tigas niya pag naka max. Ang ganda kasi yung damper niya. Dito sa dulo yung... Ito yung mismo umiikot. Kasi yung iba 'di ba, ibang damper andito. Tapos iba yung andito pa inikot parang yung sa akin. Parang okay tong damper na ganito. Malinis na siya tignan. Isang buong diretso lang siya. So maganda tignan. Hindi siya parang ano, hindi siya parang nakakaharang dito sa look ng bike. Siguro ang nitpick ko lang dito ano, um, itong clip-ons niya. Nakakabit siya direkta sa triple clamp. So, feeling ko, hindi man feeling ko. So, pag sumemplang siya, wag naman sana, 'di ba? Ayaw naman natin sumemplang, pero hindi natin masasabi. Pag tumumba to, pag na-UP to, kasama yung triple clamp, palit ka nga lang buo. Yun lang yung napansin ko dito. Same siya actually sa 675, yun lang yung napansin ko sa kanilang dalawa. So, kailangan talaga ingatan. Lalo na hindi ko pa alam saan kabitan ng slider na ito. Parang wala pa siyang kakabitan ng slider as of now. Siguro feeling ko dito, ewan ko. Saan siya pwede kabitan ng slider. Pero yun nga, kunyari natumba to, nababa mo ng paddock ng walang side stand. Mga common na nangyayari sa mga nagmomotor, 'di ba? Parang pag tumama to, walang sasalo eh. Parang pwede ma-UP talaga to eh. Medyo may bigat pa naman yung bike. So, yeah, yun lang naman, napansin ko lang while waiting. Tignan ko yung motor. Then wala kang choice kung gusto mo palitan tong bar end. Lagi bar end ikakabit mo. Wala kang na ibang pwedeng ikabit. Pwede naman pero bar end lang ulit. Pero for me okay na rin tong bilog. Maganda na rin tignan. Not bad na rin siya. Ito lang talaga. Talaga yung ano ko dito. Yung clip-on set tsaka yung triple clamp. Buo siya. So ingat talaga. Kailangan talaga ingatan. Mahal pa naman yan. Buo tong papalitan mo. Kasi for comparison sa CF mo, sa SR ko, yung 450 SR ko, yung aftermarket na triple clamp nasa 3 to 4k eh. So, aftermarket pa lang 'yun. Paano pa yung OEM na from CF Moto mismo kung magkano, 'di ba? Yun lang naman. I'm still fan of this bike, syempre. Parang yun lang naman nakikita kong mali dito sa motor. Yung init niya, so far mas malamig siya sa iba na try kong inline 4 na ganitong CC. Kasi yung CB650 medyo mainit talaga yung bantang legs niya. Ito okay naman, kaya naman. Di rin mabilis uminit yung temp niya. So goods na goods din. Tatry natin. Hindi ko alam kung matatry ko yung quick shifter dito kasi maiksi lang ng lugar. Pero let's see. 5 minutes to. Bawat ikot pala 5 minutes. So I'll see you pagpapasok na talaga. Wait lang, paunahin natin to para matry natin ng quick shifter. Wala, hirap i-try ng quick shifter. Iksi ng lugar. Sobrang ano ng liko ng clip-on. So tumatama yung ano. Tumatama yung handlebar ko sa... Ay, yung handlebar. Tumatama yung gloves ko sa tangke. Naninibago ako sa ano niya. Naninibago ako sa layo ng shifter. Hindi pala ito ganun ka-tight.
naramdam ko na yung init. Mainit-init nga. Naku, figure 8. Figure 8 pa to. Matetesting riding skills natin dito ah. Naku po. Naku po, naku po. Medyo madulas yung kalsada. Ayun oh. Medyo madulas siya, so kailangan ingat talaga. Pwede ba hindi box figure 8? Hindi eh. Hindi, figure 8 tayo. Trippings tayo eh. Grabe yung init guys, 102 na siya oh. Pero malayo pa naman, kita nyo naman, malayo pa sa high yung ano. Ano kaya yung overheat temp na ito? Di pa naman na marunong na ito. Lagot. Paano ba mag figure 8? Ano, hindi ako marunong eh. Ninibago pa ako sa clutch. Ikot, 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 ikot. Ninibago tayo sa clutch. Huwag tayo tataob. Ninibago pa ako sa kagat ng clutch niya. Salamat, salamat CF Moto.